Hindi lahat ng bakasyon ay puno ng saya. Minsan, dala nito ang misteryong walang kasagutan. Isang kwento ng biglaang pagkawala, ng takot, at ng mga tanong na hanggang ngayon ay nananatiling bukas. Ang misteryosong pagkawala ni Lars Matang. Noong Hunyo taong 2014, isang 28 anyos na lalaking Aleman na si Lars Matang ang bumiyahe patungong Varna, Bulgaria kasama ang kanyang mga kaibigan para magbakasyon. Nag-enjoy sila sa beach, mura at masasarap na inumin, at masiglang nightlife ng lugar. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Lars ay tahimik at kalmado. Hindi siya palaaway at hindi rin mahilig sa gulo. Pero isang gabi habang nasa isang bar, nasangkot siya sa isang maliit na alitan, sinasabing dahil sa paboritong football team. Na-injure si Lars sa kanyang tenga, kaya dinala siya sa doktor. Sinabihan siyang hindi pa siya pwedeng lumipad pauwi dahil sa pressure sa kanyang eardrum. Ang mga kaibigan niya ay kailangang bumalik na, kaya nagpa siya si Lars na magpaiwan pansamantala. Lumipat siya sa isang murang hotel malapit sa airport at naghintay habang nagpapagaling. Pero dito nagsimulang maging kakaiba ang kilos ni Lars. Tumawag siya sa kanyang ina at sinabing may mga taong sumusubaybay sa kanya. Natatakot siya. Sinabi niya pa raw na magtago siya at binanggit ang mga salitang, "Huwag kang magsalita ng kahit ano sa iba." Nang sumunod na araw, nagpunta si Lars sa Varna Airport para subukang umuwi. Habang nasa klinik ng airport para kumpirmahin kung pwede na siyang lumipad, bigla na lang siyang tumayo at tumakbong palabas. Iniwan niya ang lahat ng gamit niya, passport, cellphone, wallet. Sa CCTV footage, makikitang tumatakbo si Lars palabas ng airport, tumalon sa bakod, at tumakbo patungong kagubatan. Mula noon, hindi na siya muling nakita. Marami ang nagtangkang maghanap sa kanya, mga search team, pulisya, at maging ang kanyang ina. Pero walang bakas, walang katawan, walang ebidensya kung nasaan siya. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano talaga ang nangyari kay Lars Matang. Natakot ba siya dahil sa trauma? May sinusundan ba talaga sa kanya? O may mas malalim pang dahilan sa kanyang pagkawala? Ang kwento ni Lars Matang ay paalala na may mga pangyayaring kahit anong paliwanag ay hindi sapat. Sa isang iglap, ang isang simpleng biyahe ay maaaring mauwi sa isang bangungot. Hanggang kailan natin hahanapin ang mga sagot, kung ang mismong kwento ay tila ayaw magpahanap?